our channel! It's me, Tita Gina. It's me, Tita Paz. And it's me, Tita Chin. And we are the Titas Battalion! Guys, now ngayon, nandito kami para sa first vlog namin. Then, ang content namin is mukbang with question and answer tungkol sa mga anak namin. Sino nga ba ang mga anak namin, guys? Kung kilala nyo talaga sila. Hi guys, so mag-uumpisa na kami magluto ang aming kakainin. Hindi, lagay natin yun. Question natin, kailan ninyo unang napansin na mahilig gumawa ng content ang anak ninyo? Si Pauline, grade 5 siya, nag-umpisa siyang gumawa ng mga content, mga POV. Sa Facebook pa lang yun siya nag-umpisa. Tapos hanggang sa sinubukan niya na rin mag-TikTok and YouTube, yun. 2 years na rin. Si Jean naman, 14 years old. Doon siya nagsimula sa TikTok. Si Ebert naman, 13 years old. Sumama-sama na lang sa atin niya. Yun. Si Julia actually, wala akong napansin sa kanya about sa mga sa ganyan, sa mga TikTok. Mahilig siya pero naman seryoso. Kaya parang hindi ko rin expect na magiging kahit pa paano nandito siya ngayon sa industry na ganito. Pero hindi namin expect eh. Na-expect nyo ba na magiging kilala sila balang araw? Oo, expect ko. Kasi si Jean, porsigido talaga sa mga ginagawa niya. Tapos si Ebert naman, talagang kusay siyang sumama sa atin niya. Kaya yun. Hindi ko in-expect na sikat siya. Parang ganito na makikilala siya. Lang kasi namin noon dati na sige, ka lang. Pero marami siyang gustong marating. Hindi yung ganito na Ngayon, alam niyo guys. Julia, kain pa ako. Okay lang yun. Wala yan. Para Wala talaga. Hindi namin na-expect to eh. Wala talaga. Kasi, laro-laro lang naman kay Julia kasi yung ginagawa niya. Kaya parang, nagulat na lang ako nung nag-trending nga yung sinasabi kong TikTok na yun. Tapos yun, sama-sama lang siya kay Ate Jean niya. Sinagulat ako. Umano na yung followers niya, umangat na. Pero hindi talaga namin expect na kahit hindi talaga namin expect na kahit pa paano, makikilala si Julia sa TikTok. Actually, ay na kasi tawag ko talaga kay Julia. Kaya parang hindi ako sanay tawagin si Julia na Julia. So guys, expected niya na matatawag talaga si Julia na Aina. Sa pagkakatandaan nyo, ano ang pinakaunang nag-viral video ng mga anak nyo? Ako, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi ko alam kung anong title nung na-trending siya. Hindi ko talaga alam yung title nun. Basta nagulat na lang kami. Nasa 8.1 yung time na yun eh. 8.1 yun. Kaya parang nagulat kami, wow, ba't parang ang ganda ng niya, ng views niya. So, hindi kami makapaniwala na sa ganong video, magte-trending siya. si Pauline guys, siya eh. Sa Facebook siya unang nakilala. Doon siya, madami siyang mga naging 10 million na views. Bago lang kasi siya sa TikTok eh. Si Jean naman, nung kasama niya yata si Wamos. Yun ang Si Wamos, first niya. nakasama. Si Wamos. Tapos si Ebert naman nung nasa Manix Farm siya. Ano ang pinakamahalagang lesson na gusto ninyong matutunan ng anak ninyo habang lumalaki sa social media? Ako,
lagi ko sinasabihan si Aina na, si Julia na ngayon nasa social media na siya, huwag siya magpapa-epekto sa mga nambabash sa kanya kasi lagi ko nababasa ngayon, actually ako nanay ako, nakakabasa talaga ako ng mga bash about kay Julia. So lagi ko pinapangaralan si Julia na huwag siya papa-apekto doon kasi hindi naman totoo yun. Tsaka always down to earth talaga sa mga sinasabi na iba na si Julia mayabang, si Julia maarte. So huwag yun ang papatulan kung ano yung mga naririnig niya. Yun lang, yun lagi ko ina-advise sa kanya. Tsaka kung magkakapera man siya, at dahil kasi syempre ngayon nasa social media na siya, di ba? So talagang magkaka-earn siya ng money. So huwag siya magdadamot sa mga kapatid niya, sa pamilya niya. Yun lagi kong pangaral sa kanya. Same Mars, yun din. Huwag niyang masyadong intindihin yung mga basher niya. Kasi lalo ngayon, dami niya na namang basher at natawag siyang snake, ganun. Pero wala naman kasing katotohanan, kaya huwag niya nang patulan, ganun. Ako naman kay Jean, sabi ko kung ano man yung narating mo ngayon, kailangan down to earth ka. Yung mga basher na yan, huwag mo aanuhin. Kay Yebert naman, Marami siyang maraming nababas sa kanya. Huwag niyang patulan. Tapos maging pa rin, mabait pa rin. Tayo nga, nababash din tayo. Hindi lang naman yung anak nating nababash, Oo eh, nga, di ba? oo nga, ganun. Dami ko rin nababasa na bash about sa atin, About eh. sa atin. Ako, lalo na ako, yung binash si Julia, pati ako, bash eh. Bas ka rin. Damay ka. Damay talaga, pero syempre, masakit man, pero nandito na Nasa tayo ano sa tayo eh. mundo na to eh. Mundo ng Nag-i-start na yung mga anak natin na makilala, so dapat kung ano yung naririnig natin, nakikita natin sa social media, bilang magulang nila, damay na rin tayo, hindi wag na rin natin patulan kahit Marso. Kamusta sila, yung mga anak nyo, kapag walang camera? Pareho ba siya sa napapanood ng mga tao? Si Jean, ganun pa rin. Pero minsan sila ni Yebert, hindi sila magkasundo. Hindi yun naiiwasan kasi Hindi magkapatid. talaga sila magkasundo minsan. Normal naman yun sa Oo, talaga magkapatid. sila magkasundo minsan. Pero kadalasan, magkasundo naman. Tulin, siya dito sa bahay. Pag nandito siya, okay naman siya. Pero parang mas makulit siya sa, pag may camera. Pero pag wala, parang normal na bata lang din siya. Ganon. Si Julia naman, walang pinagkaiba kung anong kulit niya sa camera, ganun pa rin talaga siya sa personal. Yung pagka maarte niya, it's totoo yun. Kasi hindi talaga siya kumakain ng balot, guys. Ayaw niya talaga ng sisiyo. Kaya wag niyo sabihan si Julia na maarte. Kasi hindi naman lahat talaga ng tao kumakain ng balot. 'Di ba? Kaya doon ako na medyo nasaktan eh. Pero okay na ako doon. Pero totoo guys, si Julia, hindi talaga siya kumakain ng balot. Kaya wag niyo siyang ibabash ng ganon. Kasi hindi naman talaga lahat. Kahit ikaw, kumakain ka ba ng balot? Pati sisiw? Yeah. Oh, ako rin eh. Kumakain din ako ng Pero dati hindi. kumakain ako ng sisiw, pero neto na lang nung matanda na ako. Kasi nung bata ko, ayoko din ng sisiw eh. Marami talaga hindi kumakain ng balot guys. Kung yung Tapos, si Julia din, hindi talaga siya sanay din sa gawaing bahay. Kasi, puro tulog lang naman yan, tulog kain. Kaya, yun, natuwa ako nung pumunta sila kay na Gray. At nagugas-ugas siya, yun. Natuwa kami, talagang totoo yun. Literal na natuwa kami. Sino ang mas makulit sa paggawa ng content? Kayo ba, na mga titas o yung mga anak nyo? ko kami na Parang yung kami, magiging makulit. parang kami yung makulit. Uumpisahan na namin. Mas kukulitan pa namin. Ang pinakamahirap na challenge bilang mami ng isang content creator? Kasi pag gumagawa sila ng content, syempre hindi naman laging kasama kami. Syempre mag-aalala ka kasi ang layo niya eh. Hindi naman kami sanay na lagi siyang wala sa bahay. Nito na lang yan nung gumagawa na siya ng content. Dito lang namin siya napayagan. Kasi nga, minsan hindi pwede kami kasama kasi nga ulang sa sasakyan, mga ganon. Naman pag sila Jean saka si Yebert, lalo pag sa malayo, sobrang nag-aalala ako. Kasi lalo si Yebert, makulit, tapos sanay siya sa mama, ganun. Lagi ko siyang inaano kay Jean na huwag pababayaan, baka mawala, baka mapano. Kay Julia kasi, di ba kailan lang naman siya nag-vlog?
Kaya nung nagpaalam siya sa akin na sasama na siya kay na tita, kay na Jean, hindi talaga ako pumayag na hindi muna makausap si Berlin. Jean is Berlin. Ang tawag ko kasi kay Jean is Berlin. Yun. Hindi kami pumayag, especially si Dad, si Tito, na hindi makausap si Jean bago namin ipasama sa vlog. Tsaka, hinahatid ko talaga muna sila kung saan sila magla-vlog. At, ayun, para makilala din muna yung mga taong sasamahan niya, para makilala muna kung talaga bang safe ba yung mga anak namin, yung anak ko, sa taong sasamahan niya. So, yun, nakita ko naman na mabait sila at mukha naman talaga mapagkakatiwalaan. Kaya, after that, pumayag na talaga ako na ipasama si Julia sa kanila kasi responsable sila bilang mga kuya at ate nila. Yun, tsaka nagpapasalamat ako sa inyo guys, mga squad, Big Gray, Swe, and Franz, Ate Jean, especially si Jean kasi siya yung nagsama kay Julia dito sa mundo nila ngayon. Yun lang guys, thank you. Ano ang unang reaksyon ninyo nang magkaroon ng love team ang anak ninyo? Kay Julia at Apang. Kay Julia, first kong nakita sila sa TikTok. So, yung mga fans, yung mga followers nila, pinagla-love team. Tapos nung umalis kami, pumunta kami sa birthday ni Marian. Doon yung first meet nila. Na pati ako kinilig talaga nung nakita ko silang, yung sinurprise ni Apang si Julia nung time na yon. Pati ako, na-surprise din na with flowers pa. Siyempre nakakakilig yun. Siyempre, na-realize ko na, yung anak ko, dalaga na, binibigyan na ng flowers. Yun, natuwa ako na sana na magtuloy-tuloy yung pagsasamahan nila bilang love team. Kay Pauline at kay Ebert naman guys, hindi yun expected. Ano lang yun parang si Ebert kasi may best friend, tapos best friend din ni Pauline na classmate niya. Tapos nag-TikTok sila, biglang boom, ang dami na nag-edit sa kanila, tapos naging love team. Nakakilig din naman silang dalawa. Kinilig ka rin. Yes, Kinilig lang ka? ako. Kinilig ka din? Yes. Ako din, Mars. Kinikilig ka rin sa Kinilig ako pag-bigas. Akin naman kay Yebert, kasi nung si Yebert saka si Chloe, bata pa sila nun Ang ano pa lang, big bata pa. Tao pa lang yata si Yebert nun Ang dami nilang fans, Mars. Oo, ano talaga sila nun. Grabe ang fans ng... Tapos nung kay naman, Pauline saka ni Yebert, nung ano yun yung first time mag-meet. Naman nung una nagsabi si Yebert, yung naglakam sila. Oo, doon mo sila Ayun, nakita. una kong na-meet si Una kong na-meet si Pauline, tapos sabi ko, ang ganda naman ng batang to. Tapos nung next day na, si Yebert. Wala, Mars! Ikakat na lang Cut na lang yun. Mars, may tatanong ako sa'yo. Halimbawa, pag nagka-boyfriend si Pauline, ano yung gusto mo sa magiging boyfriend niya in the future? So yung boyfriend niya in the future, gusto ko lang mabait. Bakit first? Parang dito na rin. Mabait ba? Mabait. Mabait ba, Mars? Mabait? Babae. Mapagmahal sa magulang. Mapagmahal talaga yun. Mapagmahal ba? Mapagmahal. Mapagmahal. Bakit parang sino ba yun, Mars? Basta mapagmahal talaga yun. Lalo na sa mama niya, mapagmahal talaga yun. Mars, iba na sinasabi niya. Tapos masipag mag-aral. Oh my God. Mars, ano na? Pwede rin. Mars, pogi na lang, pogi. Pogi, syempre, Pogi kailangan na lang. po. Naman. Responsable. Oo, responsable naman talaga. Yun, ganun mga saka hindi nananakit. Yun, mas importante hindi nananakit. Mamahalin lang siya, ganun. Ako, gusto ko kung magkakaroon ng boyfriend si Julia, yung mapagmahal,
may respeto sa magulang. Kasi pag may respeto sa magulang, may respeto na rin yun sa iba. May respeto na rin sa magiging biyenan, no? Nasa ano pa lang tayo, magiging biyenan kagad. Hindi, kasi pag may respeto ang isang tao, Sa magulang. mabait na yun. Diba? Doon pa lang malalaman mo na mabait ang isang tao pag may respeto ang isang tao. Yun, mapagmahal, marespeto, caring, tsaka una sa lahat hindi manloloko. Tama. Yun ang pinakaayaw ko sa magiging boyfriend ng anak ko, yung lolokohin siya. Kasi baka rambulan pa ako dun sa tao na yun. Ikaw naman, Mars, Ano, Mars? pag nagkaroon ng boyfriend, girlfriend, girlfriend si pag nagkaroon ng girlfriend si Yebert, wala pa ba? Gusto ko yung magalang, mabait, may respeto sa magulang at sa magiging biyanan. So yun na nga, parang nakikita ko, ay, respeto talaga mapagmahal. Ako kahit hindi pogi, totoo Kay lang. Mars. Ako kahit hindi pogi, hindi kasi ako maano sa physical ng isang tao eh. Kahit hindi siya pogi, kahit hindi siya maganda, ang importante, yung ugali. Oh. Mabait, marespeto, tsaka hindi sinungaling. Kasi, pag sinungaling ka, ano na yun? Gano'n na kagad yun. G naman tayo. Kay Jean naman, pag nagka-boyfriend siya, gusto ko yung hindi siya sasaktan at gusto ko yung marunong sa bahay. Sa gawaing bahay. Marunong maglaba, gano'n? Marunong Oh, maglinis. marunong magluto, maglinis. Basta hindi sasaktan si Jean. Kasi masasaktan rin ako. Ganun naman tayong magulang, di ba? Once na sinaktan yung anak natin, mas masakit yun para sa atin. Di bali ako masaktan, huwag lang yung mga anak ko. Exactly. Exactly. Mamaya ko, Mars. Kahit durog ako, wag lang yung mga anak ko. Exactly, Mars. That's true. Ano ang mensahe ninyo sa mga fans na mga walang sawang sumusuporta? Para sa mga fans ni Pauline, lalo na sa mga editors, maraming thank you sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi makikita at makikilala ng ibang tao si Pauline. Kaya thank you sa supportan yung lahat ng editor niya. And sa basher, thank you din kasi nakakadagdag kayo sa mga views ni Pauline. Huwag kayo magsawang mag-bash, yun lang. Thanks. Fans si Jean, maraming salamat sa inyo, sa editors, sa mga bashers. Ayun, maraming salamat. Sa fans ni Ebert, salamat din. Dahil ngayon, 1M na siya. Salamat sa mga editors. 1M na si Sa Ebert. editor ng Yelin. Sa editor ng Yelin. And Walin. And Walin and Yellowy. Yun, Yes. salamat sa inyo. Ako, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta niyo kay Julia. Lalong-lalo na sa kanyang mga editors na patuloy ang paggawa ng mga edit sa kanila ng Julpang. So, maraming salamat dahil sa Julpang, nakilala sila ngayon. At maraming salamat din sa lahat ng bashers si Julia. Kundi dahil sa inyo, hindi makikilala lalo si Julia. Hindi nila mararating Yun. ito kung hindi dahil sa inyo. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. So, subscribe pa kayo guys kay Julia ha. And then, guys, And subscribe nyo rin subscribe kami. Subscribe nyo din kami, Ang Auntie Titas Batalyon. Titas Batalyon. So, wag nyo kaming kakalimutan guys ha. Subscribe na guys!